A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Magandang araw na naman po sa inyo. Nandito naman po tayo ang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayun po ang araw na ito, mga mahal naming tagapakinig. Andito naman po tayo. Ating pong pag-uusapan ang mga katuruan ni San Pablo patungkol sa kaligtasan at ang patungkol naman sa kaligtasan ni Jesus. Ating pong pag-isipan po natin na mabuti. Alam po ninyo, si Pablo pinakilala ang isang pamaraan upang makamit ang kaligtasan sa talim na pagsalungat sa mga katuruan ni Jesus. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Pagkabasa po tayo sa isang mga talata mula kay San Pablo, ganito po ang pagkabasa. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ito po ay ayon sa mga taga-Roma 10, versikulo 9. Alam po ninyo mga kapatid, ang dalawang versikulo na ito tungkol sa katauhan Jesus at sa kanyang ebanghelyo ay naging sanhi upang tayo ay magkaroon ng katanungan. Higit pa bang nauunawaan ni Pablo ang kahulugan ng nilalaman ng ebanghelyo kaysa kay Jesus? Yan po ay mga katanungan, mga kapatid. Ang hatol ni Jesus, sumakanya nawang kapayapaan. Ang katanungan kung sino ba ang tama ay hindi nararapat na lumisan, na hindi nasasagot. Si Jesus mismo ang naglaan para sa atin ng kasagutan sa tanong na ito. Yaman din lamang at siya ay isang kilalang mensahero ng Diyos. Siya ay sa katotohanan ay bumanggit sa gayong mga kalagayan. Ang solusyon ay makikita natin sa mga pagpapahayag. Malinaw na ipinahayag ni Jesus. Ganito po ang ating mababasa sa sinabi niya, walang alagad na higit sa kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Yun po ang sabi ni Jesus. Maliwanag po. At mga kapatid, maaari nating mabigyan ng hatol kung gayon si Pablo ay walang kapangyarihan o autoridad na pawalang bisa o kaya ay higitan pa ang anumang hayagan na malinaw na mga katuruan o aral na itinuro mismo ni Jesus. Mga kapatid, si Jesus hindi nangaral o nagturo ng anumang bagay na palihim o alinmang bagay na nakalilito sa kanyang mga pananalita. Okay? Sumagot si Jesus, hayagang akong nagsasalita sa madla, lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Pag si Jesus nagsasalita, hindi po siya nagsasalita ng palihim. Ito po ay ayon sa Juan 18, versikulo 20. Gayon din, hayaang mga katuruan ay totoo batay sa mga naunang kapahayagan ng Diyos. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan, isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinahirapan ang Israel sa paghahanap sa akin. Hindi naman siya nagtatago . Sinasabi kong lahat
ang katotohanan at inihahayag kung ano ang tama. Ito, nabanggit po sa Isaiah 45, versikulo 9. Mga mahal kong tagapakinig, kung kaya si Pablo ay hindi magiging makatarungan kapag isinasantabi niya ang katuruan ni Jesus at matatag bilang kapalit nito ng isang sumasalungat na teolohiya na gawa lamang niya. Gawa lamang niya, mga kaibigan, na inilako sa pangalan ni Kristo. Mapaniniwalaan ba natin na si Jesus ay nagturo ng isang aral na sa kanyang piniling mga disipulo sa panahon ng kanyang pamumuhay at pagkatapos ay ibang aral kay Pablo? Makaraang lisanin niya ang daigdig na ito na naging sanhi ng kawalan ng katiyakan ng kanyang mensahe. Ang pangangaral ni Jesus sa kanyang mga disipulo ay nawalan ng saysay at ang kanyang misyon ay walang kabuluhan sapagkat isang bagay ang naituro nitong huling panahon ng kanyang mga tunay na tagasunod. Sa katotohanan, si Jesus ay nagturo sa kanyang mga tagasunod sa pamamagitan ng tiyak na mga pananalita na gawin ang mga gawaing siya sa kanyang sarili ay gumaganap. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Yun po ay nabanggit sa Juan 14, versikulo 12. At alam po ninyo, sa katotohanan si Jesus ay nagpatungkol ng pagkamasunurin sa kanyang mga kautusan bilang isang pagsubok ng pagmamahal at pakikipagkaibigan sa kanya. Mababasa po natin sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At tumanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Juan 14, versikulo 21, at ituloy po natin, kayo'y mga kaibigan ko kung tinupad ninyo ang mga utos ko, tutuparin po ninyo yan, mga kaibigan. Juan 15, versikulo 14. Iba po ang aral ni Pablo at saka sa aral ni Jesus. Kung atin pong napapansin, yung mga binabanggit ni Jesucristo at saka yung mga sulat ni Pablo sa mga kanyang mga tagasunod. At saka mga kapatid, kung gayon, ay paano ito natanggap ng simbahan. Gayong inilabas ni Pablo ang kanyang sarili mula sa pagtalima sa mga kautusan ni Jesus at itinuro sa iba na gawin ang gayon. Itinuro sa iba. Okay. Walang anuman ang magiging higit na malinaw at umaangkop na talinhaga tungkol sa dalawang bersyon na ito ng Kristyanidad kaysa ay pinahayag mismo ni Jesus. Tumutukoy sa mga tumatawag sa Kanya bilang Panginoon. At ito ay Kanyang sinabi. Ang sabi na ni Jesus sa ganito, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito.
Katulad siya ng isang taong umukay ng malalim at sa pundasyon bato. Nagtayo ng bahay, bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkatayo. Ngunit ang nakikinig sa aking salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagkakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Yun po ay nabanggit sa Lucas 6, versikulo 46 hanggang 49. Okay? Ang pundasyon na ito ay nauunawaan ng may kahulugang tumutukoy sa pananampalataya ni Abraham tungkol sa kaisahan ng Diyos at sa banal na batas, ang mga bagay na itinuro ni Jesus. May mababasa pa rin tayo sa katotohanan ng turuan ni Jesus. Ang kanyang mga tao, inihambing niya ang kanyang sarili kay Abraham bilang isang itinalagang tagapagsalita tungkol sa mensahe ng Diyos. 1:8 versikulo 31 hanggang 59. Sana po pagtyagaan ninyo basahin. Kung meron po kayong mga Biblia dyan, pwede ninyong i-review ito. Ito may babala si Jesus, may babala sa inyo. Binigyan ni Jesus ng babala ang mga Kristiyano. O sa Kristiyano ito, warning ito ni Jesus sa mga Kristiyano na hindi sumusunod sa Kanya. Pakinggan lamang natin. Mabuti ang Kanyang babala. Ito maaaring palagi nitong nababasa. Review lang natin ganito. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, yaong lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang mga magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, sabi ni Jesus, sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Mateo 7, versikulo 21 hanggang 23. Okay, alam po ninyo, binigyan din niya ng babala ang mga tao laban sa alinmang walang ingat na kaugalian tungkol sa gayong mahalagang mga bagay. Ating pong babasahin, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo sa araw ng pag-uukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Mateo 12, versikulo 36 hanggang 37. Lubhang napakahalaga na alamin kung alin ang mga talaan tungkol kay Jesus. Ang totoo, ang isang Kristiyano ay nararapat na maging maingat sa kanyang paniniwala at turo sa iba ang wastong ebanghelyo. Ang pagpapaliwanag at pagpapakahulugan na ginawa ni Pablo tungkol sa kay Kristo ay higit pang mapanghahawakan kaysa sariling malinaw na pagpapahayag mismo ni Jesus. Yun po ang magkabilang salita ni Pablo, ang kabilang salita ni Jesus. Sumakanya nawang kapayapaan. At pong balansihin ito. Ang salita ni Pablo, ang tungkol sa kanyang kaligtasan sa mga Kristiyano at ang sumusunod naman kay Jesucristo,
yung mga bawat salita ni Jesucristo na kailangan natin sundin ito upang makamit natin ang totoong kaligtasan sa kabilang buhay. Kung sino ba ang ating susundin, ang turo ba ni Pablo sa mga Kristiyano o yung turo ni Jesus sa mga tagasunod niya? Ating pong balansin. Okay, hanggang dito na naman po tayo. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.